Gayon din naman, ang sinumang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang pagkaing bumaba mula sa langit. Ang kumakain nito ay mabubuhay magpakailanman. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga magulang sa ilang. Namatay sila bagamat kumain niyon. Sinabi ito ni Jesus nang siya ay nagtuturo sa sinagoga sa Capernaum. Pagpalain po ng ating Panginoon ang pagkakabasa sa kanyang mabuting balita. Mga kapatid, purihin natin at palakpakan ang ating dakilang Yahweh El Shaddai. Sige po yung palakpak na pinagpala ng Panginoon. Glory to God. At ang lagi kong dalangin sa Diyos ay lagi kayo niyang pagpalain. Na kayo ay lagi niyang abutin ng kanyang mapagpalang kamay at hindi kayo mabigo. Naniniwala ba kayo na hindi kayo bibiguin ng Panginoon? Amen. Sino naniniwalang hindi sa bibiguin ng Diyos? Kaya kung kayo ay mayroong mga kahilingan, angkinin nyo na may gagawin ang Diyos sa inyo. Amen. Amen po ba? Amen. So, ngayong araw na ito, makakapo tayo at tayo po ay makinig po ng mabuti. Ang gospel po natin ay tungkol pa rin ito sa tinapay ng buhay. Subalit ito po ay napaka-komplikado. Kung titingnan natin, babasahin natin, mula pa po ito ng Monday hanggang, I think hanggang bukas ata, ito pa rin ito. Na tungkol pa rin sa pagbibigay ng Panginoon ng liwanag tungkol sa tinapay. Dito naman sa gospel natin, mababasa po natin na talagang grabe yung parang demand ng Diyos ni Jesus sa kanyang pagtuturo. Dahil sabi dito, ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay mananahan sa akin at ako sa kanya. So hindi lamang yon, sabi ng Bible, ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Yung kumakain daw sa laman ng Panginoon at umiinom sa kanyang dugo ay mabubuhay magpakailanman. Kaya nalaala ko tuloy yung mga aswang. Sila po ay mahilig kumain ng laman ng tao. Sa kwento lang yun ha. At umiinom ng dugo. Kaya mahaba ang mga buhay nila. May buhay talaga sa dugo. May buhay sa laman. Masisigla sila. Mayroon ding daw ibang bansa na pati mga pitos ginagawang soup. Hindi ko alam kung saan yun. Hindi ako magbabanggit ng bansa. Baka mamaya. Pampalakas daw yun. Sisigla ka. Kaya sila ay nagiging malakas kasi umiinom sila ng soup na galing sa pitos. Grabe ano? Talagang pagka laman ng tao talaga ang kinakain ng tao, talagang lumalakas sila. Kaya pala yung mga aswang malalakas sila. Kasi kumakain sila ng laman. Pero ako'y naniniwala, kapag si Kristo ang kinain nyo, lalo kayong lalakas. Amen ba? Sabi natin, paano kaya ako lalakas? Kakainin ko si Kristo. Mamaya pag-aaralan po natin yan. So dito, sa ating pag-inilay, so mayroon tayong bagong kasama dito ngayon. Yung isang platters natin, nandyan, kasama natin, no? So siguro naninibago siya kasi ito palang prayer meeting ng El Shaddai. First time niya sa gawain ng Panginoon. Hindi ata siya nakakadalo pa sa Pilipinas at ito lang ata ang kanyang first time. First time mo, sister? First time sa gawain ni El Shaddai? Oh, first time. Kaya hindi pa siya pumapalakpak, sumasayaw, hindi pa rin kasi first time. Oh, amen ba? Pero naghahanap siya ng employer. Sabi ko naman sa kanya, dumalo ka muna sa gawain sa Biyernes. Kaya nandito siya dumalo sa gawain ng Panginoon. Naniniwala po tayo na kapag kainunan natin ang Panginoon, may ibibigay ang Diyos sa atin. Kaya po dito, tayo ay pumapalakpak kasi kung yung artista, pinapalakpakan natin eh. Ibig sabihin natutuwa tayo kay Lord kasi si Jesus, ang ating dakilang Diyos na buhay, si Yahweh,
ay talagang nagbibigay ng lahat ng bagay. Kaya yung kanyang mga salita dapat lang palakpakan. Amen ba? Pumapalakpak tayo kasi natutuwa tayo na kasama natin si Yahweh El Shaddai. Kaya palakpakan ng Panginoon. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, ang iyong kamay sa Diyos mo lang ialay. Yan. At bakit naman tayo sumasagot ng Amen? Ano ang ibig sabihin ng pagsagot ng Amen? Agree. Sabihin, tinatanggap mo. Amen ba? Umaayon ka. O sinabi, pagpapalain ka ng Diyos. Alam ang sagot natin, ayoko nga. O diba? Siyempre, amen ka. Siyempre, pagdating sa mga positibong bagay, ang kinin natin. O katulad kay sister, magkakaroon siya ng employer. Amen ba? Amen. O, kasi walang imposible kay Lord. Lahat ay magagawa ng Diyos para sa buhay natin. Amen. Naniniwala kayo magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay? O, di ba kinantangan natin ng mga nakaraan yan eh? Magagawa natin ang lahat ng bagay, ang